May kinalaman sa time ang mga tanong na sasagutin natin ngayong umaga. Okay? At ito, ang ating first na QOTD. Okay, ito. Tinanong ni Genevieve Ordina, na 6 years old pa lang siya, from Quezon Province. At ang tanong niya, kung 7 a.m. dito, or 7 ng umaga dito, bakit kapag kausap ko ang mama ko sa Amerika, ay 6 p.m. na? Oo nga no, Kuya Chris, bakit nga ba? E di, alamin natin ang sagot. Tick-tock, sabi ng clock. Ang nakikita nating oras dito ay iba sa oras ng libo-libong lugar sa mundo. Umiikot ang Earth sa isang axis, kaya iba't ibang oras nakakatanggap ng sunlight ang iba't ibang lugar sa mundo. Nakasplit sa 24 time zones ang ating mundo. Dahil ganun katagal ang rotation o pag-ikot ng ating planeta sa axis nito. Kaya may 24 time zones kasi merong 24 hours sa isang araw. Late 1880s nang hatiin ng team of scientists ang mundo into 24 time zones. May tig isang oras na pagitan kada time zone. Sa North America, Europe at ilang bahagi ng Asia, may daylight savings kung saan ina-adjust ng mga tao ang kanilang orasan. Ina-advance nila ng 1 hour ang orasan tuwing spring o tagsibol at ibabalik nila ito sa dati pagsapit ng autumn. Pinagtatalunan pa rin hanggang ngayon kung saan nagmula ang idea. Mga farmers daw ang nakaisip nito para may extra hours sila makapagtatanim sa labas. Pero hindi lang farmers ang agree sa ideyang ito. 1907 nang ipromote ng English builder na si William Willett ang daylight savings. Kung gagawin daw ito, mas kaunti ang magagamit na gas at kuryente tuwing gabi. Tipid, di ba? 9 years later, sumunod ang Germany at Austria para makatipid ng resources noong World War I. At noong early 1900s, dahil rin sa giyera, sumunod na ang ibang bansa sa Europe at pati ang Amerika, nag-practice na ng daylight savings.